Ano po ba ang posisyon ng Citizen Watch Philippines sa panukalang pag-ban ng social media para sa minors? Personally, I agree na kailangan protektahan ang ating mga anak. No? Opo. Pero I think this is an issue of all of us, no? Parents, the education system, teaching everybody about digital literacy and how lahat tayo can behave responsibly online. Opo. And for sure, sir, if magkaroon ng ban today, magpasa ng batas today na pwedeng applicable in the future, when the future comes, meron na naman bagong innovation na perhaps outdated na yung batas doon sa future technology na yon. Napakabilis po yan. Katulad na marami na rin akong panayam tungkol sa mga scams yan. Lahat tayo nakakatanggap sa mga devices natin araw-araw. And as consumers, as citizens, as netizens, ang kailangan kasi natin is to learn how to use it properly. Opo. And tayo ngayon, bilang magulang, narinig ko yung kwento mo kanina on how complicated it is to deal with our children. No? Isa yung bagay na nagkaroon kasi ng gap dahil napakabilis nung transition natin. No? Tayo mga magulang did not know how to deal o paano natin ko-control yung ating mga anak natin dyan. No? Sa bahay nga, hindi ba? Meron tayo. It's a source of conflict, it's a source of Yes. away, it's true. And sabi nyo nga po, paano mai-implement? Kasi maraming mga iba't ibang factors. Pero kasi nga po, ako talaga, I stand by what I said earlier, that I want a total media ban. I mean, as a parent, for 16 and below. Kasi social media lang naman to. We're not talking about pag nag-research ka. We're talking about, let's say, Instagram, The apps, yeah. TikTok, itong mga apps that talagang para na silang ano ba yung tawag doon? Slave to the Or online society. na-hypnotize. They're hypnotized, they're addicted, and studies have shown that it's true. They are addicted. Parang yung brains nila talaga Wired. ay kaya pag inalis mo magwawala eh. So it's a sign of addiction. So kayo po talaga 16 and below, sabi nyo okay lang Actually, na magkaroon sila ng social media. I'll just cite yung, halimbawa, yung number one platform natin is Meta. Yes. Diba? They actually have an existing policy na 13 and below, hindi pwede. Di ba? Pero hindi nasusunod. May mga baby Meron na silang eh. technology kasi nga napakadaling Opo. gumawa ng fake account. And according to their guidelines, kapag nahuli sila, tinitake down naman. Pero alam natin na mahirap gawin yun eh. Sa bilyong-bilyong nasa online yan, ang hirap i-monitor. Ang Pilipinas, number 1 sa texting capital of the world and Totoo all yan. that. Social media consumption. Oo. And ito pa yung isang issue kasi sa pagbaban eh. Yung katulad, sinabi na natin na magagaling ang mga bata. No? Ang isang risk dyan is lilipat sila sa ibang chat group na mas mahirap i-monitor. Kumbaga, mas lalong ililihim sa ating mga magulang yung mga pinupuntahan. Lalo na may nakikita ako sa mga anak ko, yung mahilig sila sa gaming. Meron sila mga gaming chat Yes. groups. Discords. Yan Oo, ang May yun. Discord, number one. di ba? Oo, sabi ko. Discord. So, ngayon, ang ginagawa ko na lang, sa akin lang, is ako, bukod sa kinakausap ko sila, ako ngayon nag-feed sa kanila. Kasi ang nakahalata ako sa mga kabataan, pag kinakausap mo face-to-face, medyo iba yung dating. Kasi ikaw, parents to child. No? True. Pero pag mini-message ko sa text, Sumasagot. sumasagot. Ganun So, through the technology, I try to teach also. Ito, check out mo tong link na to, mas maayos to. Correct. Actually, Because you speak their language. Kasi yun, ngayon, Yes. malaking adjustment sa akin yun. Kasi, being a boomer, di ba? ilan taon po ba yung anak nyo? Kasi depende rin sa age. Ilan taon po? Meron pa akong isang minor na will soon be 18. Opo. Will soon be 18. Pero, of Uy, course, happy 18th. Oo. actually, may kasalanan rin ako because inintroduce ko sa kanila yung technology at a very early age. Which How old? I see as a mistake. How old?
Elementary. Pero when the pandemic happened, ako nga po nung talagang tinry ko, hindi. Yung anak ko na nga lang wala. Hindi nga niya alam kung ano yung ano eh. Pero tama po kayo, hindi niya alam yung girl group na Korean ano eh. Yung Pink, Blackpink. Oo. Nabully siya doon medyo na parang, ba't di mo alam yung Blackpink? Yes. Alam ng anak ko mas old school. Oo. Hindi kasi siya na-expose, for Oo. example. Pero naging kailangan na kasi siya sa eskwelahan. Tama. So required, itong mga gadgets na to. May certain age. Oo, pero elementary po eh. Iba yung iba nga, di ba? Kahit preschool nung pandemic na walang face-to-face, hindi ho ba? But I think, feeling ko naman, we are learning as we go along. And going back to what you said na text works because it's non-confrontational. Oo. It's not like, 'di ba? Lalo na pag may kausap sa inaway mo, mata sa mata. Eh di ba? Baka lalo kang Ayaw nilang napagsasabihan. Oo, Kasi oo. iba, kahit naman tayo noon di ba? Meron itong dynamic ng relationship natin sa parents na ngayon, parents na tayo ngayon, Oo. we're experiencing it. Correct. Oo. Opo. Pero ngayon, mas malaking challenge kasi there's this technology that we have to deal with. Yes, and it's good that we are talking po about it, no? There's conversation, pinag-uusapan kaysa sa hindi. So iba-iba po tayo ng opinion kasi ako naman, totoo nga po, it will be very hard to implement. How? So bagong-bago siya eh, and we're learning from other countries how it's being done. And meron pa rin of course underground, pero same with, sigarilyo, alak, Yung pa rin. driving minors, it's still happening. But we are very clear about what we want. Bawal ang sigarilyo sa minors, bawal ang alak sa minors. Pero people Opo. circumvent, di ba? Pero- there are ways. There will always be, There even will always be drugs. ways, opo. But it's banned. Opo. It is bad. And Opo. for me, as a parent, because it's been proven that this is addicting and it really messes with your mental health, we have to start somewhere. And Opo. somebody has to have the political will. Di ba? Ang yayaman ng mga Tama ho yung- to do Opo. it. Yung political will na yan. Kasi naniniwala ko kami, yung solusyon talagang effective dito is a multisectoral societal eh. Una sa bahay, magulang. Sa eskwela, napaka-importante ang digital literacy. Pero ang nakikita namin is, okay, alam ba ng mga guro natin kung paano ituturo to? Nasa curriculum ba to? No? Malamang itong magandang issue na to will prompt siguro na sa training pa lang ng teacher, meron na silang ganitong klaseng training. Kasi sa unstoppable lahat ng tao may telepono eh. Opo. Oh. So, might as well live with it and learn to use it properly and responsibly. Opo. Siguro, Sir Orly, as a parting shot, paano po natin mababalance siguro from your perspective po sa Citizen Watch Philippines itong usaping ito sa bahay? Sa bahay, lahat tayong mga magulang kailangan matuto kung paano maalagaan ating bata na mayroon ng digital technology. Turuan natin sila ng lahat ng mga risks. No? Kasi pag nakita naman nila na totoong may risk, iiwas yan eh. Kasi pag nakita nilang mapapahamak sila, mabubuli sila, at kung ano-ano pang pwedeng mangyari sa kanila, matatauhan nila yan. Tapos, ang ating educational system ay isa pang napaka-importante yan. Kasi araw-araw, ang kaharap nila, ang mga teacher nila. No? Ngayon, kung merong magandang paraan na ipapasok to sa mga lessons o sa mga... Kasi anyway, ginagamit na nila yung technology. No? At isa pa, sa media, napaka-powerful ng media, magandang magtulungan ng media, magkaroon ng educational campaign sa magulang, sa mga bata, kung paano gamitin ang teknolohiyang to. Alright. Maraming salamat po sa lead convener ng Citizen Watch Philippines na si Mr. Orly Oxales. Sir, marami po salamat. To be continued na ating usapin dahil pwedeng isang buong episode ito. Ayun na nga eh. Oo. At saka I'm sure maraming parents ang interesado rin, Yes. no, na makinig. Kasi pare-pareho rin po tayo ng problema. Na ayaw rin naman natin ma-addict yung mga anak natin sa mga gadgets. So maraming salamat po, sir. And mabuhay po kayo dyan po sa Citizen Watch Philippines. Ang lead convener po, Sir Orly Oxales. Salamat. Maraming salamat. Thank you po.